Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha dulot ng bagyo at habagat, pinalakas ng Philippine General Hospital o PGH at National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang kanilang koordinasyon upang maiayos ang mga referral protocol at matugunan ang overcrowding ng mga emergency room. Nagkasundo ang dalawang institusyon na tatanggapin ng PGH ang mga non-leptospirosis patient mula sa NKTI habang mananatiling kontrolado ang mga walk-in patient upang maiprioridad ang mga nangangailangan ng urgent kidney care at regular dialysis. Sa ngayon, nasa 48 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan 45 sa mga ito ang kasalukuyang sumasailalim sa dialysis habang 7 ang nasawi at 2 rito ay bunsod ng multiple organ failure. Tiniyak naman ni Dr. Arlene Crozon, Acting Department Manager for Renal Care Services ng NKTI, na may sapat na manpower ang ospital para sa inaasahang bugso ng pasyente. Ang doctors at nurses, meron naman po kaming supplies at ang NKTI ho ay lagi namang handa. Yung mga blood, we always encourage naman na sana blood donors, meron tayong marami para just in case we need it, meron tayong tinatawag kasing blood bank. So when we need it, available po sila. Binigyang diin ng PGH sa kanilang opisyal na pahayag na ang kanilang alyansa sa NKTI ay nagpapakita ng matagal na nilang pagtutulungan para magbigay ng maagap at angkop na pangangalaga sa bawat pasyente saan mang pasilidad sila unang lumapit. Hinimok din ni Dr. Lamban Crozon ng publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas gaya ng lagnat, pamumutla at paninilaw ng mata at pananakit ng katawan. Ang gusto ko ipaalala ng NKTI is leptospirosis po ay nape-prevent. Nape-prevent po yan, pwedeng iwasan. At ang mild cases, nagagamot po yan. Kaya as early as pag meron na kayong mga simptomas, pumunta na po kayo sa inyong mga clinics, sa inyong mga malapit na barangay health centers para ho kayo ay magamot na. Huwag nyo na pong hintayin na malala na. Kasabay nito, ipinalalaganap din ang suporta mula sa PhilHealth Yakap Program at Yaman ng Kalusugan Program para sa libreng prophylaxis gaya ng doxycycline habang nananatiling nakataas ang alert status ng NKTI sa inaasahang mas marami pang kaso dulot ng patuloy na epekto ng masamang panahon. Upang makabawas sa gastusin, itinaas din ng PhilHealth ang benepisyo para sa leptospirosis sa ilalim ng PhilHealth Circular Number 2026-0008 kung saan ang coverage sa standard hospitalization ay naging 63,000 pesos mula sa dating 21,450 pesos habang pumapalo naman sa 170,000 pesos hanggang 411,000 pesos ang tulong para sa mga malubhang kaso. Bukod dito, libre at walang babayarang gastos o zero balance billing ang paggamot sa mga severe leptospirosis patient sa mga ospital ng DOH at PhilHealth accredited facilities. Tiniyak naman ng Malacanang ang hakbang ng pamahalaan sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng pagbaha sa Metro Manila nitong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nagkaroon na ng kasunduan ang NKTI at PGH hinggil sa pag-manage ng mga pasyente dahil na rin sa full bed capacity ng NKTI bunsod ng pagtaas ng leptospirosis case. Nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI. Nandiyan po ang PGH at kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI. Elijah Canlas para sa Bayan.